Hello mga senpai! Kamusta kayo dyan? Ano ba ito nakalagay dito? Yun mga senpai, kamusta kayo dyan? Kamusta naman ang araw ninyo? Ako, dahil Sunday ngayon, tapos na akong magluto, tapos na akong maglaba. Pasensya na kayo guys, kasi hindi ako nakapag-upload upload ng videos last week kasi pinagpahinga ko muna yung mata ko kasi nga medyo yun, kakaiba yung pakiramdam ng ulo ko. Katititig sa computer, sa cellphone. So yun, pinahinga ko muna siya para gumanda-ganda naman yung pakiramdam ko. Lagi din kasi akong puyat nga. Ano bang pwede natin gawin? Ay, meron pala akong isa-shoutout ngayon. Mag-shoutout na muna tayo. Shoutout kay April Ann Torres, Sara Almira Betaño. Birthday niya nung Feb 18. So, happy birthday sa'yo. Belated na pala. Tapos, Lopez Marvin, Rose Ann Reyes, Angel Faye Catalan. Parang na-shoutout na kita last time. Shoutout sa'yo, Tricia May de Guzman. Magbasa tayo ng mga comment para naman meron tayong topic ngayong araw na to. Yung ibang babasahin ko dito, nasagot ko na siya pero babasahin ko na rin para ma-share ko sa inyo kung ano yung mga sagot Merong ko sa kanila. comment Si May Ann Lavinia. Sabi niya, Ma'am, ask ko lang po, may pag-asa po bang makapasok or makapag-work sa Japan yung mga malalabo ang mata? Magsusuot naman ng contact lens or mag-eyeglass. Salamat po. Pwede naman ako nga may salamin eh. Oo, tumatanggap naman sila. Meron pang isang tanong dito, si Pro Steel. Tanong lang po, paano kung biglang nagkalagnat ka? Pwede bang umabsent para magpahinga? Pwede ka namang umabsent. Pwede mong gamitin yung leave mo. Meron naman tayong leave dito na sa unang year mo, 10 days. Tapos kada year, madadagdagan siya ng isang araw. So, pag ikatlong year mo, meron kang 13 days. 12 days. Mali. Ito naman from Jeric Manlincon. Tama ba? Ang tanong niya, ask ko lang, pag po ba tapos na ang 3 years contract mo at nakapasa ka sa skill test, makakabalik ka pa o depende sa boss mo? Bali guys, ang trainee kasi meron ng 2-year extension. So, para makapag-extend ka, kailangan mag-take ka muna ng exam. Pero depende yun kung yung company pinasukan mo, pwede silang magpa-extend ng 2 years sa mga trainee nila. Kasi kung hindi pa sila nakapag-seminar para sa extension, para dun sa 2-year extension na yun, hindi sila makakapagpabalik ng mga trainee nila. Meron ding comment si Caroline Apple Rubia. Sabi niya, nice to see all your vlogs. I'll be in Japan hopefully this year as an intern trainee like me. Good luck sa'yo, Caroline. Sana makapunta ka sa magandang company. Ito naman from Incognito. Sabi niya, example nga po ng mga di-need ng experience pero may test na certificate. Teka, sumakit ang ulo ko doon. Marami namang trabaho na hindi naman kailangan ng TESDA certificate. Katulad sa amin, ako, machine operator yung in-applyan ko sa factory. Hindi naman kailangan ng certificate o ano. Siguro sa welding, yun, kailangan ng experience, kailangan ng certificate. Depende sa requirement na hihingin sa'yo. At ito pa, sabi niya, tsaka ano po opinion nyo dun sa bagong work visa ng Japan? Yung specified skill visa ba yun? Pwede ba mag-switch from intern to new visa? Bago ako magbigay ng opinion dito, alamin muna natin kung para kanino tong specified skill visa na to, itong bagong visa na to, at ano yung mga requirements na kailangan, ano bang downside dito sa visa na to. Let's go! So guys, kinuha ko yung tablet ko kasi magse-search tayo ng article about dun sa specified skill visa. Since hindi ko pa naman masyadong alam kung anong meron dito sa specified skill visa na to, kailangan natin na siyang i-search.
Hindi ako expert dito guys ha, kasi ito bago lang din naman to. Hindi pa siya effective ngayon. Sa April pa siya mag-uumpisa. So mga senpai, meron ako nakitang vlog about dito. Gaijin Pot vlog. Ilalagay ko yung link sa baba para mabasa nyo din. Yung mga sasabihin ko sa inyo dito, konting information lang, yung importante lang, ano. So guys, yung specified skill visa, meron siyang dalawang klase. Yung specified skill 1 at specified skills 2. So, yung specified skill 1 guys, may S eh. Yun naman, hindi naman kailangan nakatapos ka ng bachelor's degree or kahit 2 years, ganun. Basta lang, meron ka lang experience dun sa trabahong papasukan mo, dun sa industry a-applyan mo. Ito, napakalaking advantage nito para sa mga technical intern trainee kasi kailangan dito dapat nga may experience ka. But, kailangan pasado ka at least N4 ng JPLT or Japanese Proficiency Language Test. Tama ba? Pero mga senpai, yung specified skill visa, 5 years lang siya pwede. So, kung gusto mo pang magtagal dito sa Japan ng mas matagal at madala yung mga pamilya mo, kailangan mong mag-upgrade dun sa specified skill 2. So, dito guys, sa dito sa specified skills 2, mas nire-recognize nila yung highly, anong tawag dun? Highly qualified or better experience in their field of work. So, pwede na tayo doon mga technical intern trainee. Pero mga senpai, para makapag-upgrade kayo sa specified skills 2, kailangan maka-attain kayo ng additional certificate o kaya yung JPLT ninyo, maitaas nyo man lang, makapasa man lang kayo sa N3, N4, N5 or maka-gain daw kayo ng promotion dun sa trabahong pinapasukan ninyo. So, yun yung possible na requirements nila. At sa visa na to, pwede ka magstay dito sa Japan ng mas mahaba. Wala nang limit kung kailan mo gusto, wala nang 5 years or ganon. Pwede mo na ring dalhin yung pamilya mo dito as long as sa visa na yon dapat naka 10 years ka dito sa Japan. So, all in all, yung specified skill 1 at specified skills 2, kailangan dun sa dalawang yon maka 15 years ka. 5 taon sa specified skills 1 at 10 taon sa specified skills 2 para madala mo dito yung pamilya mo. So, meron lang akong ayaw sa visa na to kasi yung pension, kung alam nyo yung pension guys, isa yun sa mga dinededuct sa atin sa salary natin. Kung gusto nyong malaman kung magkano yung dinededuct sa amin, panoorin nyo na lang. Ilalagay ko yung video dito sa link card. O, yan. Yan, basta yan nandyan. Refundable naman yun, pero sa 5 years mo dito, 3 years lang, ingay mo. Nagwawala yata. 3 years lang yung pwede mong ma-refund. Yung 2 taon na hinulugan mo, wala na. Hindi na pwede. Hindi mo na makukuha yun. Tapos, yung 3 years na yun, guys, hindi nyo yun makukuha 100% kasi may tax pa silang dinededuct doon. Kung gusto nyong makuha yung hinulog nyo sa pension, kailangan maka 10 years kayo dito. 5 years sa visa 1 at saka 5 years sa visa 2 para ma-refund nyo lahat. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, hindi naman 100% yun na makukuha ninyo kasi meron pa silang dinededuct na tax. So, yun lang guys. Kung gusto nyo pang magkaroon ng marami pang information about doon, pwede nyo naman basahin yung vlog na yun or pwede kayo maghanap pa ng ibang article about doon. Hi! So, yung opinion ko about sa bagong visa na yun, napakagandang opportunity para sa ating mga Pilipino na gustong magtrabaho dito sa Japan or gustong tumira dito sa Japan. At napakalaking advantage din nito para sa ating mga technical intern trainee na gusto pang bumalik dito sa Japan para magtrabaho, gustong ang tawag doon?
magstay. Pasok na tayo. Tapos na akong magdadada. Tingnan nyo yun guys, oh. Yung anak ay nakalagay doon.